itong sinasabi, mga kapatid, ng banal na kasulatan. Pakinggan natin. Isang verse lang ito, pero napakalaki ng meaning. At ako'y babasa mula sa verse 1 hanggang verse 7. Mamaya akong nasasabihin sa iyo kung saan yan. Stand fast, therefore, in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Behold, I, Paul, say unto you, that if you be circumcised, Christ shall profit you nothing. For I testify again to every man that is circumcised, that he is a debtor to the whole law. Christ is become of no effect unto you, whosoever of you are justified by the law, ye are fallen from grace. For we through the Spirit wait for the hope of righteousness by faith. For in Jesus Christ neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but faith which worketh by love. Ye did run well. Who did hinder you, that you should not obey the truth? This persuasion cometh not of him that calleth you. A little leaven leaveneth the whole lump. Mga kaibigan, mga kukunting salita lang yon, sinabi sa atin ng banal na kasulatan, marahil hindi pa buo sa inyo kung saan ang katotohanan na makukuha ninyo sa mga binasa ko ngayon. Pero basahin ko muli yung one verse. Ye did run well. Who did hinder you that you should not obey the truth? Kayo'y tumatakbo ng mahusay. Sino ang pumipigil sa inyo na hindi ninyo masunod ang katotohanan? Gusto ko na magkaroon ng katotohanan ang ating mga buhay sa pamamagitan ng one verse na yan, at diyan tayo kukuha ng mensahe. Talaga bang nagpapasalamat kayo ay tinawag ng Panginoon? Alam ba ninyo na ang tunay na tinawag ng Panginoon ay ipinanganak na muli sa Espiritu? Alam ba ninyo na ang ipinanganak sa Espiritu ay nakalagpas na sa kamatayan papunta sa buhay? Ang ibig sabihin, ligtas siya. Amen? Ligtas siya, at pagkatapos pinatawad siya sa kanyang kasalanan, at ginawa siyang partaker ng makalangit na nature o makalangit na pag-uugali o espiritu ng ating Panginoon. Kayong lahat dito na na-convert at na-born again, taas ang kamay. Siguro kung ipare-recall ko sa inyo kung kailan kayo na-convert at paano, mare-recall pa ba ninyo? Maaalala pa ninyo? Maalala pa ninyo, no? Kung hindi mo maalala kung paano kang iniligtas ng Panginoon sa pasimula, nag-aalala ko, baka hindi ka tunay na convert. So kung tunay ka na convert sa Espiritu ng Panginoon, maaalala mo ang araw na kung paano kang tinawag ng buhay na Diyos. Aalala mo. Pero isang malungkot na bagay, hindi ma-express ang kalungkutan ng isang tao pagka siya ay tinawag, tunay na convert, pagkatapos babalik sa kasalanan. Aalis sa Panginoon. Amen. Di ba totoo yun? Kung babasahin niyo yung banal na kasulatan, totoo yun, sinasabi ko sa inyo. Ang isang tunay na na-convert, maalala mo kung paano kang tinawag ng Panginoon. Tapos isang araw, tatayo ka sa judgment. Ipaaalala rin sa iyo kung paano ka namatay sa Espiritu, kung paano ka na-backslide. Yun ang masaklap na panahon ng iyong buhay. Nag-aakala ako ngayon, mga kapatid, na walang isa man sa inyo dito na may karanasang ganyan.
kundi ang lahat, ang karanasan nila ay yung masayang karanasan sa pag-aalala how they were converted. Pagka you turn back and you backslid, then that's a sad day for you. It is inexpressibly sad because it's not good for you and your soul. O kaya isang araw, nanlamig ka. O kaya nawala mo yung unang pag-ibig mo sa Panginoon. You lost your first love. Ito ay isang malaking trahedya sa buhay mo. Siguro malaking tragedy sa buhay mo kung mamamatay yung asawa mo, mamamatay yung mahal mo sa buhay. Pero wala na siguro pinakamalaking tragedy sa buhay, kundi yung mamatay ka sa Espiritu. Amen. So, ito mga kapatid, ay napi-feel natin at napi-feel ng iba sapagkat ang pinakamalaga sa atin ay yung kapanganakan sa Espiritu, hindi yung kapanganakan sa laman. Ang kapanganakan sa laman, natural, uuwi sa kamatayan at sa alabok. Pero yung kamatayan sa Espiritu, masakit hindi lang sa inyo yon, kundi sa Diyos, sapagkat ang Espiritu ng Diyos ang siyang nakikita niyang nasa inyo at ito ay nabackslide at ito ay pupunta sa impyerno sa buhay na walang hanggan kasama ni Satanas magpakailan-kailanman. So ngayon, sa ating paglilingkod, sinabi ni Pablo, sasabihin ko na sa inyo kung saan yun, Galatians chapter 5, verses 1 to 7. At verse 7, yung binasa ko kanina. Kayo'y tumakbo ng mahusay, sino ang pumipigil sa inyo? May mga kadahilanan kung bakit ang isang tao o ang isang anak ng Diyos ay napipigilan sa kanyang pagtakbo sa pagsunod sa katotohanan. Sinabi niya dito sa Galatians 5:7, nagsisitakbo kayong mabuti ng una. Alam tayo magsabing nagsisitakbo kayo ng mabuti ng una. Noon. Noon. Ito, paalala sa mga backslider. Alam niyo, pwede kayong mabackslide habang nandito kayo. Totoo ba yung sinasabi ko sa inyo? Hallelujah! Sino ang gumagambala o sino ang gumambala sa inyo upang kayo'y huwag magsisunod sa katotohanan? Yan ang aking mensahe sa mga sandaling ito. Sino ang nakahadlang sa inyo upang kayo'y hindi makasunod? You backslide when you lose the spirit of obedience. You may be physically present here, but if you lose the spirit of obedience, you are a backslider. Mga members, nasa labas kayo. Maraming mga old members dito. Pero backslider rin. Bakit? Nawala sa kanila ang kanilang unang pag-ibig sa pagsusunod sa kalooban ng Diyos. Member in name only, not members in the spirit. Dalawang klaseng member dito. Physical and spiritual member. Pagka physical member lang kayo, hindi spiritual member, you are physically present, but you are spiritually absent. Hallelujah. Ang mahalaga, you are, first of all, a spiritual member. May spiritual na buhay kayo. Kailan kayo magkakaroon ng buhay? Pagka nasa inyo, espiritu ng pagsusunod. Alam ba ninyo kung ano espiritu ng pagsusunod? Yan ang kaluluwa ng inyong espiritual na pamumuhay. Hiningan ninyo yan. Pagka nawala yan, patay na kayo. Kahit tumihingi pa yung physical nyo. Wala na kayong kabuluhan sa harap ng ating Panginoon. Meron bang kabuluhan ang taong patay? Anong ginagawa natin sa taong patay? Kaya sa spiritual, ganun din. Bulok, patay, ang walang pagsusunod sa kalooban ng Diyos. Pagka nawala sa iyo ang espiritu ng pagsusunod, ang susundin mo, yung sariling kalooban mo. Pagka sinunod mo lang sariling kalooban mo, makasalanan ka. Ang taong makasalanan, spiritually dead, sa harap ng ating Panginoon.
Ano ang nakahadlang sa inyo upang hindi nyo masunod ang katotohanan? Ang iba, anong sinabi nila? Pastor, ako po ay nahadlangan dahil sa iba dyan na hindi po matapat sa Panginoon. Kala ko pa naman, matagal na sila. Kala ko matapat na sila. Hindi pala, kaya sila ang nakahadlang sa akin. Ang problema ng mga taong may reason na ganito, ang tinitingnan nila, yung kapwa-tao nila, kapwa-Kristiyano, at sila ang ginagawang example. Kung gumawa man kayo ng example na tao, huwag yung negatibo. Kung kayo ay hindi man mapigilan na hindi kayo makatingin sa Panginoon, talagang titingin kayo sa iyong kapwa-tao, hanapin ninyo yung pinakamahusay. Hallelujah! Kung wala na kayong mahanap pa, nandito naman ako. Hallelujah! Pagka ako'y may trial, hindi ako tatalikod sa Panginoon. Lalo akong lalapit sa Panginoon. Hallelujah! Marahil ang iba sa inyo, talagang tinitingalan ninyo ang iba. Pagkatapos na-discover ninyo na hindi pala karapat-dapat. Tapos na-discourage kayo, na-disappoint kayo dahil sa example na nakita ninyo, then, na-backsliding kayo, katulad nila. Huwag, ganon, ang paraan upang mahadlangan kayo sa pagsunod sa katotohanan. Gawin ninyo example ang Panginoon. Hallelujah! Gawin ninyong example ang ating buhay na Diyos, ang ating Panginoon. Kaya alisin ninyo ang mga mata ninyo sa mga hindi example sa buhay nyo. Alisin ninyo sa sarili ninyo. Pagka nakatuon naman sa sarili nyo, ano naman ang nasasabi nyo? Pastor, hindi na po ako karapat-dapat na makisama pa sa iyo sapagkat hindi ko po kaya ang buhay mo, hindi ko po kaya yung standard mo. Ganon si Satanas sa langit. Nung siya ay lumakad at sinabi sa mga anghel, sabi niya sa mga anghel, hindi natin kaya itong sinasabi ng Panginoon sa atin. Masyadong mabigat ito sa atin. Masyadong nakapamatok sa atin ito. Masyado tayong naaapi sa mga utos na ito. Hindi tayo karapat-dapat dito sa langit. Kay Satanas yan. Pagka merong isa nagsasabing, hindi na ako karapat-dapat tumira dito, na-convert na ni Satanas yun. Hindi ka nga karapat-dapat, kaya niligtas ka eh. Para? Ayan. Hallelujah. Hindi ka nga karapat-dapat, kaya iniligtas ka upang maging karapat-dapat ka. Ikaw lang ba ang magsasabing hindi ka karapat-dapat? Ako wala. Wala ba akong katwiran magsabing hindi ako karapat-dapat, Panginoon? Sapagkat kahit anointed ako, nagkakamali pa rin ako. Hallelujah. Nalilin lang pa rin ako ng tao. Oy, kahit anointed ako, pwede niyo akong linlangin. Sapagkat tao rin akong tulad niyo. Kundi ipahahayag ng Diyos sa akin ang buhay niyo, paano ko malalaman? Amen. Hindi lang kayo ang may katwiran na magsabing hindi ako karapat-dapat sa paglilingkod na ito. Ako, ganun din. Pero sinabi ko ba yon? Upang maging reason na ako ay aalis sa aking paglilingkod sa Panginoon, hindi ko sinabi yon. Tuwing ma-feel ko, hindi ako karapat-dapat, anong sinasabi ko? Panginoon, gawin mo po akong karapat-dapat. Hallelujah! Palagi kayong madidisappointed pagka ang mga pananaw nyo palaging nasa tao. Pero hindi kayo madidisappoint pagka ang paningin ninyo nasa Panginoon at Kanyang mga salita. So salita ng Diyos tayo tumingin. Walang disappointment dyan. Kung hindi lang ako nakatingin dyan araw-araw sa mga salita ng Diyos, disappointed ako araw-araw sa tao. O salamat sa Diyos sapagkat walang disappointment sa Kanya.
Ano ang umahad lang sa inyo upang kayo di makapagpatuloy sa katotohanan? Ang iba, sabi nila, Pastor, ako po ay nahadlangan sa pamamagitan ng pag-uusig. Maraming misunderstanding nangyari. Maraming oposisyon sa buhay ko na nangyari. Ang iba, nagkaroon ng misunderstanding sa bahay nila. Katapos may mga oposisyon. Mabuti kung yung oposisyon, yung mga kalaban nila, ang oposisyon ang galing pa sa mga family nila. Sa mga nanay nila, sa mga tatay nila, sa mga kapwa nila, sa mga kaibigan nila, at ang testing napakalala. The test was so severe that after a while, they become discouraged and have given everything up. At sinabi, etong katwiran, mahirap pala maging butil. Mahirap pala magpa-members Jesus Christ. Sinong nagsabi sa inyong hindi mahirap? Sinong nagsabi sa inyo hindi mahirap? Mahirap talaga. Biro nyo, langit ang pupuntahan nyo? Oh, yun lang papunta kang Amerika, nahihirapan ka. Subukan nyo pumunta sa Amerika. Di ba mahirap? Oy, nako. Sige, subukan nyo pumunta sa embassy. Baka pag-uwi nyo, kinabukasan sa'yo, ang hirap pala dyan kumuha ng visa para punta lang ng Amerika. Lalo na sa langit. Hallelujah! Discipleship ito, discipleship. Okay, discipleship to. Mga kapatid, discipleship ito. Masarap ba ang mga discipleship lessons? Mahirap palang pumunta sa langit. Sinabi na ng Panginoon yan. Sinabi niya, anong sinabi niya? Sabi niya, ang mga ibon ay merong mga salag, pugad. Ang mga aso ay merong higaan. Pero ang anak ng Diyos, walang kapahingahan. Hindi lang yon. Marami pang sinabi ang Panginoon dyan. Hindi ko na lang maibibigay ang verse sa inyo. Bibigay ko na lang chapter. Matthew, chapter 5, 11 to 12. They will persecute you. They will revile you. They will say all manner of evil against you for my sake. Di ba mahirap yon? Mahirap yon. Pero mo, inuusik ka na sa labas. Lahat ng masasamang mga salita, naririnig mo na. Lahat ng mga sisti sa labas, naririnig mo na. Pagdating mo dito, lilinisin ka pa. Pagdating mo dito, sasawayin ka pa. Alam niyo yung hinahanap ng tao ngayon. Kasi, tingnan niyo sa libutan sa labas. The world outside has many followers because the spirit that is pervading in this world is the spirit of entertainment. Na-entertain ka sa labas. Hindi ka sinasaway sa labas. Ini-entertain ang lahat ng pita ng iyong laman. Subukan niyo pumunta sa labas, di ba? Punta sa circus. Meron ba sumasaway sa circus sa'yo? O nabubusog yung mata mo doon? Punta ka ng Disneyland. Busog na busog yung mata mo. Kaya palagi kang tumatawa. Ganyan ang sistema na hinahanap ng tao upang ang kanyang sariling pagnanasa sa pita ng laman ay hindi masaway, kundi magkaroon pa ng katuparan. Pero subukan ninyong pumunta sa tunay na paglilingkod tulad dito. Ang sinasaway dito yung kasalanan, paglilinis palagi. Sapagkat ang ating ministry ay pupunta sa langit. Kaya marami ngayon ang naghahanap ng entertaining gospel. Entertainment. Pag upo mo roon, there is intellectual worship. Ha? Para kang nanonood ng sine kung minsan. Mara kung gawin yon. We can change the mode and the system of this fellowship. And I become your intellectual God, and you become my intellectual servants. Alam niyo yung intellectual worship? Pangangaral na
Ang intellect lang ang tinatamaan, hindi yung kaluluwa ng tao. I can make a message so informative that you will be on the edge of your seat. Pero hindi tatamaan yung kaluluwa nyo. May-entertain kayo. Grabe yung pastor natin. Kaganda magsalita. Kaganda ng mga information binigay niya. Pero yung kaluluwa nyo, hindi makakakain. Utak lang ang kumakain, pero ang kaluluwa walang pagkain. I decided not to do that. I decided to feed the soul. And the only way I can feed the soul is through the Word of God. And the only way feed the soul is to let it feed on the Word of God until it becomes a born-again soul, a born-again spirit. Tapos, magkakaroon ka ng espiritu ng pagsusunod hanggang makapag-decide ka, susundin ko ang mga salitang yan. Ano man ang mangyayari. So, it is not the intellect first of all. It is the soul. Pagka nakapag-decide ka, anong sasabihin mo? Maunawaan ko o hindi ng intellect ko pagka sinabi ni Jesus Christ, susundin ko. Ligtas ka. Hallelujah! Faith na ang nasa sa iyo. Pananampalataya na sa salita ng Diyos. Sigurado, hindi lahat ng salita ng Diyos maintindihan ninyo. Ngayon, maraming members dito sa butil na pananampalataya. Hanggang ngayon, hindi nila naunawaan ang Malakay 3:10. Meron pa. Marami pa dito, hindi nagbibigay ng tithes. Hindi daw nila maunawaan yun. Bakit? Napakayaman daw ng Diyos. Bakit magbibigay pa ng tithes? Hanggang hindi nagbibigay ng tithes. Hindi mo maunawaan yun. Pero pagka nasa yung espiritu ng pagsusunod, sasabihin mo, mauunawaan ko o hindi. Pag sinabi ng Panginoon, susunod ako. Pananampalataya na. Pagka ikaw ay may pananampalataya, yan ang sinasabing lumalakad sa pananampalataya. Hindi lumalakad sa intellect. Lumalakad sa pananampalataya. In fact, when you follow God, you cannot use your intellect anymore. You cannot use your natural mind anymore. All you have to do is to use your faith. Faith na, pananampalataya na. Kung ikaw si Abraham, may narinig kang boses. Sabi niya, Abraham, dalhin mong anak mo sa bundok, patayin mo. Sige, unawain ninyo. Kayong mga ama, sino mga ama dito? Fathers, raise your hands. Narinig ninyong boses. Lopez, dalhin mong anak mo doon sa Mount Apo, patayin mo. Siguro sasabihin ni Brother Lopez, sa Diyos kaya ito? Hindi mo maunawaan yan? Naunawaan ba ninyo? You will never able to, you will not be able to understand those commands or those words. You will never use your natural mind. Hindi mo maunawaan yun. Baka i-rebuke mo pa. In Jesus' name. Yawa, palayo. Kung ginamit ni Abraham ang intellect niya, hindi niya maiaalay si Isaac. Biro mo, sino naman ang ama na papatay sa kanyang anak? Sasabihin, magku-question mark ka ba siguro? Kung Diyos ito, akala ko pag-ibig ka, Panginoon, bakit pinapatay mo yung anak ko? Di ba? Pero hindi niya ginamit ang intellect niya. Ginamit niya ang kanyang pananampalataya. Anong sinabi niya? Siniguro lang niya kung ikaw ba talaga ito, Panginoon. Sinabi ng Panginoon, oo, ako yan. Sabi niya, susunod ako because you are wiser than me. I know that if I follow your words, it will not lead me to destruction. It will always lead me to life. Sinunod niya. Tingnan mo nung sinunod niya, di naunawaan niya. Doon mo pa mauunawaan pagka umuna sa iyo ang pananampalataya. Si Sarah, ginamit ba niya yung utak niya? Ginamit niya minsan. Sinabi ng Panginoon, magkakaanak ka, 100 years old siya. Sino rito yung 100 years old? Taas ang kamay. 50. Babae ba? Sinong 50 anyos na babae dito? Taas ang kamay.
Huwag tag 50 dire. 50 sobra. Mao. Siguro kayo, pag sinabi ng Panginoon, sabi niya, Sister Caridad, manganganak ka. O tumawa na sinang karing, hindi pa nga, biro pa lang yun. Sapagkat ginagamit mo yung intellect mo. Siguro ka, yaga de ginawa. Kung gagamitin mo yung utak mo, talaga hindi mo unawan. Kaya sinabi niya, lumakad kayo sa pananampalataya. Ang ibig sabihin ng lumakad sa pananampalataya, wag na ninyong unawain pa. Sundin na lang ninyo. Pagka sa Diyos yan, sundin nyo. Just obey it. Just follow it. Later on, you will be able to understand it. Hallelujah! So anuman, ang umahad lang sa inyo, ay pabayaan nyo. Basta't magpatuloy kayong sumunod sa katotohanan. Mahirap nga bang maging Kristiyano? Mahirap. Si Jesus Christ, kahit siya ang anak ng Diyos na pumunta rito sa laman, many times he was threatened with stones. Pagka nangangaral siya, pumupulot na ng bato ang mga tao. Aalis na siya. Murang tinanggap niya. Grabe. Hanggang ngayon, punta ka sa Israel, hindi siya pinaniniwalaan doon. Pag sinabi yung Jesus Christ, iismiran ka lang ng Hudyo. So I can just imagine how he was persecuted when he went there. And they were not yet modern Jews. Ito mga moderno na ito eh. Lalo na yung mga panatikong yun. Tingnan nyo yung kahirapang tinanggap ng Panginoon. Sa kahirapang tinanggap niya, tingnan nyo, pinutungan pa siya ng koronang tinik. Mahirap nga. Then they mocked him. At tinalian siya, pinagduduraan pa siya. Di mo mahirap yan? And then they crucified him, pinako pa siya. Si Jesus Christ na naog ba sa cross? Isang araw tatayo kayo sa harap ng Panginoon. Haharap kayo doon sa naglingkod sa Diyos upang sundin ang utos ng Panginoon sa kalagitnaan ng lahat ng pag-uusig, kahirapan, ngunit hindi siya napigilan ng lahat ng ito hanggang ang utos sa kanya pumunta sa Kalbaryo at ipapako sa krus sa kalagitnaan ng kahihiyan, may koronang tinik pa at siya'y mapapahiya pa. Ano ang nangyari? Umurong ba ang Panginoon? Walang record na siya'y umurong. Basahin ninyo banal na kasulatan. Tatayo kayo sa harap ng Panginoon at sasabihin nyo, Panginoon, ako po'y pumanaog sa krus sapagkat hindi ko na matiis. Nahadlangan ako ng aking laman. Nahadlangan ako ng pag-uusig. Nahadlangan ako ng confusion. Nahadlangan ako ng misunderstanding, ng opposition. If that is your reason, you were hindered in obeying God because of that. It might cost you your soul. Kaluluwa mo na nakataya doon. Salamat sa Panginoon. Sapagkat tayong mga anak ng Diyos, hindi tinawag upang tayo mapahamak. Tayo tinawag upang lumakad sa kaligtasan. Anong nakahadlang sa inyo? Trial? Kalungkutan? Sorrow? Babasahin ako sa inyo. Lahat ay magsabing, praise the Lord. Lahat ay magsabing, God bless Pastor. Kala nyo kayo, ha? Palaging akong nagbi-bless sa inyo. Kung minsan, i-bless din niyo ako. Okay. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Ang sinabi niya, at iyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Sinabi ng Panginoon, anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon. Yung mga anak ng Panginoon, pagka naghihirap, may parusang dumarating sa kanilang buhay.
Huwag kayong manlupaypay pagka Panginoon kayo sumusunod. Sinabi niya dito, huwag nating ipagwalang bahala ang parusa ng Panginoon. Mga members, makinig kayo. Yung workers, bugbog sarado na yan. Kayo naman ngayon. Sapagkat palagi kayo nakatingin dito banda, ha? Baka nasasabi ninyo, sinasabi nyo, sige pa, pastor. Kasama rin kayo riyan. Tayong lahat dito. Example lang sila, example lang. Example lang sila. Hindi ko pa nabanggit yung mga datihang membro dito. Ha? Yung mga dating membro dito, ayun ang mga matitigas din ng ulo. Anak ko, wag mong iwalang bahala ang parusa ng Panginoon. O manglupaypan man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Hallelujah! Pagka Panginoon humahampas sa inyo, praise the Lord. Mahalin ninyo siyang lalo. Hallelujah! Hallelujah! Sapagkat ito ang mga reason niya, lahat ng mga anak na tinatanggap niya, pinarurusahan at tinahampas sa bawat panahon. Pero yung paghampas ng Panginoon, hindi makakapatay sa iyo yun. Lalong makapagpapalapit sa iyo sa Diyos. Lalo kang mapapalapit sa Kanya sapagkat ang inaalis niya sa iyo ay yung hindi niya kalooban. Yon ang pakay ng Panginoon. Kaysa dalhin kayo sa bilangguan at doon hampasin dahil nagnakaw kayo. May mga pinaghahampas dyan dahil nanilip sila ng boso. O anong gusto nyo? Pag bubugbugin kayo, bugbog sarado yung mata nyo dahil ng boso kayo? O binugbog kayo dahil anak kayo ng Diyos? At gusto niyang kayo itumuwid sa kanyang mga daan. Hallelujah! So kung may panlulumbay ka, dahil may mga trial ka sa buhay, isipin mong yan ay hampas ng Panginoon. Baka may mensahe ang Panginoon sa iyong sinasabi. Hallelujah! Di ba matapat ka sa Panginoon? May testimony kang maganda? Praise the Lord! Ang mga pagpapala ng Panginoon sa buhay ko, talaga lahat ng hindi binibigay ng Panginoon. Hallelujah! Bigla-bigla may trial dumating sa buhay mo. Ang bigat-bigat. Huwag kang malupay-pay. Palo lang yan. Disiplina lang ng Panginoon yan. Pagka ikaw ay nagtetestify ng ganyan, susubukan ka ng Panginoon ngayon. Ganun ba yun, Pastor? Oo. Pero huwag kayo matakot mag-testify. Baka matakot na kayo, kaya pala hindi na ako magte-testify. Baka ako subukan. Mas magandang masubukan ka. Hallelujah! He tests us to see if we really mean it. Susubukan niya tayo para makita niya kung talaga bang totoo yung sinasabi natin. Kaya all the way through our earthly pilgrimage, the Lord is chastening us. All the way through our earthly pilgrimage, pinapalo tayo ng Diyos. Ako kuminsan, maraming beses akong pinapalo ng Diyos hanggang ngayon. Kuminsan sa ulo pa. Nagigising ako kuminsan hating gabi. Yung mang pinalo ka sa ulo, ang sakit. Pagbangon mo, masakit pa. May ganong paraan kuminsan ng Diyos sa akin. Di mo sinunod yung inutos ko. Kung minsan sa inyo meron ganon, huwag kayong malupay-pay sapagkat yan ay magpapatuloy hanggang sa kanyang pagbabalik. Now, be sure you understand the meaning of the word chastening. Everybody says chastening. Chastening means
child training. Everybody says chastening means child training. He allows all sorts of testings and trials to beset us in order that we may be cast on Him. Bantayan niyo sarili niyo, pagka masyado na kayong kumpiyansa sa sarili ninyo, magkakaroon na kayo ng trial. Trials and testings, parang bagyo, lalapit sa iyo. Ano ang purpose ng Panginoon? Upang ikaw ay huwag nang kumumpiyansa sa sarili mo, bumalik ka at sasabihin mo, Panginoon, ikaw lang ang aking pag-asa sa buhay. Panginoon, tulungan mo po ako. Wala akong magagawa sa sarili ko kung wala ka sa akin. Kaya kahit wala kayong testing, ganun ang ugali nyo. Hallelujah. Maganda yon. Tingnan niyo, di ba? Kung minsan nagkakatrial tayo, lalo tayong napapalapit at lalo tayo nagiging dependent sa Panginoon. Yan ang gusto ng Panginoon Diyos. Palagi mo siyang tinatawag. Palagi kang dependent sa Kanya. Hallelujah. Yun ang unang purpose niya. Sinabi niya sa banal na kasulatan, ilagay mo ang iyong pasan sa Panginoon at Kanyang aalalayan ka. Hindi niya titiising makilos kailanman ang matuwid. Ilagay mo ang iyong pasan sa Panginoon at aalalayan Kanya. Gusto niya, dependent ka sa Kanya. Pagka nagpapasan ka, ilagay mo sa Kanya. Pagka ikaw ay nagpapasan, sabi mo, kaya pa, Panginoon. Praise the Lord. Kaya pa. Sabi ng Panginoon, dagdagan natin, kaya mo pala eh. Kaya pa, Lord. Hantod, mabugto na imong abaga. Di na ba kaya, Ginoo? Tabangan na kasi, Ginoo. Di na makaya. O, sige, tabangan ta ka. Kaya, huwag dedepende sa iyong sariling kaalaman. Sa iyong sariling lakas. Kahit may nagagawa ka sa Panginoon, huwag kang didepende sa sarili mo sapagkat ang lakas ay nanggagaling sa Kanya. Ang talent ay nanggagaling sa Kanya. Doon mo ibigay ang kapurihan at sabihin mo, Panginoon, kung di mo ko binigyan ng lakas, hindi ko magagawa ito. Panginoon, kung di mo ko binigyan ng talent, hindi ko magagawa ito. Gusto ng Panginoon niya. Pero pag sinabi mong, talagang napaka-talented ko, Panginoon, praise the Lord. Bibigyan ka ng trial na makikita mo sarili mo at masasabi mo sa katapusan ng trial, gigamit ko naman yun ang akong utok ani pagsulbat, ibag sulbat, unsao naman eh. Makita ni mo, agad ay talent. Sandig na bukas Ginoo. Ginoo, tabangi ko. Dito pa siya mo tabang ni mo. Hallelujah. So huwag hindi depende sa sarili nyo. Ha? Tinayin niyo ako, hindi ako marunong umawit, pero palagi akong pinaawit ng Panginoon. Because I don't depend on myself and I don't depend on the musicians. Sa bagay, hindi naman talaga madidependihan yung musician dyan eh. Ang Panginoon lang talaga. Mga musician, pagka nagdepende kayo sa sarili nyo, nagyabang kayo, sinabi nyo, ako na siguro, pinakamaganda kumawit. Mapapahiya kayo pag tindig nyo rito. Bibigyan kayong leksyon ng Panginoon. Ganda ng boses mo, pagkatapos aawit ka, sintonado ka pa kay Cleopatra. Hallelujah. Amen. Pababayaan yan lahat ng trials, darating sa buhay natin at hahampas sa atin to refine us. Upang maging pino tayo. Saan mo babasa yon? Hindi nyo alam? Malakias, Kapitulo 3, versikulo 3. At siya'y mauupong gaya ng mangingintab at mangdadalisay ng pilak at kanyang dadalisayin ang mga anak ni Levi at kanyang pakikinising parang ginto at pilak at sila'y mangaghahandog sa Panginoon ng mga handog sa katuwiran.
Mauupo siyang tulad ng mangingintab, magdadalisay ng pilak, kanyang dadalisay ng mga anak ni Levi, kanyang pakikinising parang ginto at pilak, mulingkod siya sama sa mag-uulay, sa bulawan ug sa lapi, sama sa kalayo, ug iyang ulayo ng mga anak ni Levi, pasinawon silang maayos, sama sa bulawan ug sa lapi. Yung mga trials na dumarating, para kuminang kayo. Para kayo ay lalong dumalisay, lalong luminis, at lalong maging ginto sa harap ng ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! At upang ang ating pananampalataya ay lalong lumalim. Sino rito ang gusto nilang ang kanilang pananampalataya ay lumalim? Saan nyo mababasa yon? Dito, sa banal na kasulatan, sinabi, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya, na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagaman ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo. Saan nyo mababasa yon? Dito sa unang Pedro Kapitulo 1, versikulo 7. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagkakapahayag ni Jesucristo. Mulalom ang atong pagtuo sa dihang kita naa sa mga kasulayanan. Hallelujah. Ano talaga nakahadlang sa inyo? Ang iba ay nahadlangan. Sinasabi nila, nahadlangan ako dahil sa tawag ng sanlibutan. Sinabi ng Panginoon, hindi posibleng mahalin mo ang Panginoon at mahal mo ang sanlibutan at the same time. You must choose between the two. Sino sa inyo ang nakapili na ang Panginoon ang kanyang mamahalin higit sa lahat? Hindi mo pwedeng mahalin ang Panginoon at ang sanlibutan. It's just impossible. 1 John 2:15, if you love the world, the love of the Father is not in you. Ito ang trouble kay Demas Sa 2 Timothy 4:10, itong si Demas, kasama-sama ito ni Pablo. Isang araw si Demas tumalikod at iniwan si Pablo. At ano ang reason ng banal na kasulatan? Ano ang record ni Demas? Sinabi ni Pablo, iniwan ako ni Demas dahil sa sanlibutan. Bakit mo iniwan ang Panginoon? Dahil sa laman. Tawag ng sanlibutan, tawag ng pita ng laman. May record ba kayong ganyan? Siya ay nahadlangan dahil sa pagmamahal niya sa sanlibutan. Ito rin yung trouble ni Peter noon. Tininay niya ang Panginoon, ngunit nakabawi naman siya. Siya ay bumalik sa Panginoon, nagsisi ng kanyang kasalanan, at pagkatapos pinatawad siya, at siya ay nanumbalik muli sa kanyang pananampalataya. At dimala si Judas, hindi nakabalik. Kaya kayong na-backslide na, nakabalik for the second time, magpasalamat kayo. Ang kinatatakutan ko, itong sinasabi ng Panginoon sa akin sa huling araw. Yung mababackslide ngayon, wala nang chance na makabalik pa. Ayon. The Lord is talking to my heart, even now. Kaya mag-ingat kayo sa backsliding ngayon. Sapagkat, bakit? Yung una, binibigyan pang chance. Because the preaching of the gospel of this ministry, the kingdom of Jesus Christ, the name of Bible, every name, is not yet completed. Now it is being completed. It's very dangerous for you to backslide. You might not get a chance anymore. Baka wala ng second chance. Nafe-feel ko na ngayon, pagka nakukompleto yung pangangaral ng salita ng Diyos, ginagamit yung pastor, pagkatapos mababackslide kayo, ipapako ninyo muli ang anak ng Diyos, wala nang iaalay pa para sa inyo. Kaya kayong nakapagpasimula rito at nalaman ninyo ang katotohanan, huwag na kayong tumalikod pa. Mapapahamak kayo. Magpatuloy kayo. Hallelujah! Wala nang second chance pagka kayo ay nakaalam na ng katotohanan. Kaya kayong mga na-backslide, ang iba diyan, 2-3 times na-backslide, 2-3 times bumalik. Maswerte kayo. Hindi pa na-revoke yung visa nyo.
Pero ito ngayon, medyo stricto na ang Panginoon sa huling araw na ito. Hindi na bibigyang chance yung mababackslide pa. Kaya ingatan ninyo ang pananampalatayang nasa sa inyo. Pakamahalin ninyo yan. Huwag ninyong pababayang mawawala sa inyo. Baka hindi na kayo tanggapin pang muli ng Panginoon. That's why sinabi ko sa inyo, mahirap din ang malaman mo ang buong katotohanan pagkatapos aalis ka. Pero pinakamaswerte ka pagka nalaman mo yan sapagkat ikaw ay siguradong may lugar sa langit. So, if you look at this logic, if you look at what the Lord's philosophy is in life, when you follow Him, you are either cursed or blessed. There is no in between. Wala dyan na gusto ko dito, tapos gusto ko na naman dito, Panginoon. Dito na naman ako, Panginoon. Ito na naman ako, Panginoon. Kaya sinabi niya, you must either be cold or warm, not lukewarm. Pagka-lukewarm ka, isusuka ka ng Panginoon. Sabi niya, mas gustuhin ko pang ikaw malamig o kaya mainit. It's just between the two. Maglingkod ka o hindi. Yun lang. Pero nasa kalagitnaan ka, pagka medyo nafe-feel mong maglilingkod ako, ay, praise the Lord, hallelujah. Pagka nafe-feel mo naman na ikaw ay na-tempt pagkatapos babalik sa sanlibutan, ay, sa sanlibutan muna ako. Pag ganun-ganun ka, you will never go to heaven doing that. Huwag ninyong gagawin yun, mga anak ng Diyos. Kaya pagka kayo nanampalataya, pinanghawakan nyo, wala nang backsliding pa. Ako'y nagpapasalamat nung ako'y tinawag ng Panginoon. Never once have I turned my back unto the Lord. Pastor, mahirap naman ang Panginoon. Wala na kayong reason pa. Kasi may pastor Tao rin katulad nyo Nakapagpatuloy sa kanyang paglilingkod Pagkasasabihin nyo, 2-3 times backslide ako dahil mahirap, Panginoon. Tatawagin ako ng Panginoon. Alin ang mas nahirapan? Ikaw o siya? Alin sa dalawa? Mas mahirap sa akin. Mas malaking kapagsubukan ko sa iyo. Pero nakapagpatuloy ko, hindi ko tumalikod. Walang record. Ni once, the Lord chastened me, the Lord rebuked me, and the Lord put me to hardships and trials. Never once did I entertain the thought of leaving the Lord. I said, Lord, wherever you put me, as long as it is you, I will follow you. Kung ako nakagawa ng commitment na gano'n, sino pa kaya kayo? Ngayon, maswerte kayo. Meron ng prophet, meron ng apostle, meron ng pastor, meron ng anointed man of God. Maswerte kayo. Maswerte kayo, may propetang ipinadala ng Diyos upang i-guide ang daan nyo. Nung ako'y sumunod sa Panginoon, wala akong taong naging guide. Siya lang. Araw-araw, I have to live by faith. Araw-araw, I have to receive a revelation from Him. Araw-araw, I have to receive a revelation from the Lord. What to do this day? Lahat tinuturo niya sa akin. Kailangan maghintay ako sa Kanya. Pagka ako'y nawalay ng konti, wala. I am at a loss already. I don't know what to do. Ngayon, kayo, maliwanag na maliwanag yung dinadaanan nyo. Hindi pa kayo makapagpatuloy. You have no more reason when you stand before God in judgment. No more reason at all. Wala na kayong katwiran pa. Wala na katwiran pa tao. Woo! Hallelujah! So, hindi nyo masasabing, hinila ako ng sanlibutan dahil may taong tumayo dito sa harapan nyo at hindi nahila ng sanlibutan. Mahirap, pastor, pagpalain pala, talaga mababackslide tayo. Merong nakatayo dito sa harap nyo, pinagpala, bakit hindi ako na-backslide? I represent the spirit. People in the world represent the flesh. I tell the flesh, take me or leave me. Hate me or love me. But I will follow the Lord and preach His word without fear or favor.
Tingnan ninyo mga kapatid, sinasabi ng Panginoon sa akin at sinasabi din ng demonyo. Sinusubukan ni Satanas ang maraming mga alagad ng Diyos. Pagdating sa laman, bagsakan silang lahat. Pero dito, the flesh will never get a domain against the Spirit. Ipadala na ni Satanas ang lahat ng laman sa sanlibutan. Pagdating dito sa kaharian, ang laman ay luluhod sa Panginoon. The flesh will be defeated. The spirit of the flesh will bow down to the Spirit. Not the Spirit bowing down to the flesh. Hindi tayo paghaharian ng laman dito. Ang Espiritu mag-hari dito. Kaya ang ating relationship dito is purely spiritual. Ano nangyari sa laman natin? Ang nangyari sa laman natin, we dedicated it to the Lord. We gave it to the Lord. We sacrificed it to the Lord. And what did we say? We said, Lord, do whatever you want to do with me. I give myself unto you. I sacrifice myself to you. Gawin mo, Panginoon. Ipako mo, isabit mo, lahat gawin mo. Basta ikaw. Tulad ako ni Abraham, i-dedicate ko lahat sa iyo. Wala nang maiwan pa sa akin. Sa iyo lahat. Kaya ang laman ay hindi maghahari. Ang Panginoon ang siyang hari dito. Hallelujah! Ano talaga nakapagpigil sa inyo? Kayong mga nanlulupaypay at walang kasigla-sigla at kayo nanlalambot sa inyong pananampalataya. Ano nakapagpigil sa inyo? Were you hindered by neglect of fellowship with the Lord? Nalimutan na yung makapag-fellowship sa Panginoon? Baka kay Pastor Kibuloy na lang kayo nakikipag-fellowship? Hindi na sa Panginoon. Meron dito yung prinsipyo nila, makasalanan siya. Hindi niya tinutupad yung kalooban ng Diyos. Ito yung sign niya, na mahal pa rin siya ng Panginoon at siya raw ay malapit pa sa Panginoon. Pag kasi pastor, tumayo, tapos inismilean ako, solve ang problema ko. Kaya pala, ang tigas-tigas ng ulo, hindi nawawala ang tigas ng ulo, kaya ako pala, smile na tao ako, di ba? Pagka naka-smile ako, okay na yon. Murag pari, pagka nang-umpisal, tama na. Pakasala na po. Hindi ganun yun. You have to have your own fellowship with the Lord. Hallelujah! Kung wala kayong fellowship sa Panginoon, ito ang sundin nyo. You abide with the Lord. Manatili kayo sa Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. To abide means to stay put. Huwag kang umalis sa Panginoon. Ilan ngayon mga Kristiyano, instead of abiding with Christ, they have backslidden. They have followed something else. Some followed money, some followed the flesh, some followed their pride. Ano ang nakapagpahinder sa iyo? Why you have neglected Him? Because maybe you have neglected your private prayer. Kailangan meron tayong private prayer. Meron tayong devotional prayer. Lahat-lahat tayo dito sa kumpa, nagde-devotion. Mga members, nagde-devotional ba kayo? Sinong nagdevotional kaninang umaga? Taas ang kamay. Nang nagdevotional kaninang umaga, umawit, tapos nagpasalamat sa Panginoon, nanalangin at nagbasa ng Bible. I have seen about 15 hands. Yung hindi nakapag-devotional kaninang umaga, itaas ang kamay. Tingnan nyo, mga kapatid, ano? Huwag ninyong ikalimutan yon. Kailangan meron tayong private prayer. Kailangan tayo ay nakikipag-usap sa Panginoon. Matthew 6:6. Araw-araw kailangan magbasa tayo ng mga salita ng Diyos. Amen! At huwag ninyong kalilimutan kayo, pagka mayroong schedule sa bahay, sambahan, pumunta kayo dito. Pumunta kayo. Kailangan kasama na sa ugali ng buhay nyo yon. Ang consequences kasi, pagka neglect natin, pinabayaan natin ito. Yung pananalangin, devotional, private prayer, yung pagbabasa ng Word of God,
Kung di kayo marunong magbasa, mag-order kayo ng tape dito, marami akong preaching. Kung alimbawa, wala kayong panahon magbasa, makinig kayo ng Word of God, marami akong video tape, voice tape dito. Tapos umorder kayo, dalhin sa bahay nyo, tapos maglagay kayo sa cassette nyo, habang kayo nakahiga, pakinggan ninyo ang salita ng Diyos. Para lumakas kayo. Hallelujah. Bibigyan ko kayo ng examination para malaman kung kayo nakikinig ng Word of God. Pagka hindi ninyo kinultivate ito sa sarili ninyo, I will not go to devotional for you. I will not pray. And I'm your proxy to pray for you. I will not read the Word of God for you. Kailangan meron kang ganun, sarili mo yon. Kailangan mahalin mo ang Panginoon sa mga devotional na ganyan. Hallelujah! Alam ninyo mga kapatid, ang resulta, pagka inyong pinabayaan ang mga bagay na ito, hindi kayo lalago at hindi kayo susulong spiritually. Mananatili kayong spiritual baby with all the marks and characteristics of immaturity about you. Immature, madaling magalit, madaling matisod, madaling manlupaypay, madaling maging negatibo. Puro mahirap. Hindi maaari. Madaling makakita ng away kahit member. That's immaturity. You have not grown because you lack the Word of God. Because you lack devotional. Because you lack private prayer. Reading the Word of God. For yourself. Kanang wala na ba ko ba? Kamu na. Ga-review sa mensahe. Pagbantay mo, ha? Pagbantay mo. Kinirabang ang ministry ko ganon, delikado sad, usahay. Ngano? You have a strong ministry, don't you? You have a strong pastor. You have a strong leadership. Usahay, delikado na. Anong delikado? Kadugayan ng membro, musalig na lang. Di na mo tubo ba? Isandig na lang, tanas pastor. Pastor na lang, pauliw na lang. Minaw na lang ta. Kung dili paluapon, dili mo hatag. Kung dili paluapon, dili mo simba. Kung dili paluapon, dili mo daig. Sila bitay mo himuana, paluapon bitaw ta nila, makakusganon bitaw na, isandig na lang tanan. Mauna na ang downfall sa membro. Dili mo tubo, mga bisan mo sa baby. Di ako gusto mag-alagag baby forever. Kadaganan din mga baby. Kay kusgano ng pastor, kusgano ng ministry. Kakita ba mong ministry yung parehwani? Kikita ba rin yung ministry ito? Kakita mo ministry yung parehwani? Dili na suguun ng pastor para si Bito ng dalan? Ang uban diya, naimuan taga-ubang fellowship. Kano sa pagkaabi ba kay galing pa rin ninyo, no? Namoy simbahan, gwapo yung kupal, pagkagwapo. Isugo ka, pastor? Nag-board meeting mo? Wala. Pagkabulahan sa mga membro na rin, pastor, no? Dito sa gawas daw, sa pumakpak. Yan na. Dito sa gawas, sige silang, pangapuhap sila kasing-kasing, kailang pastor, sige lang panutpik. Pastor, kasama tama ko, ano si ma? Sagdi lang ginawas, te. Basta gadawat lang sa akong taas, buhi lang. Ay, pangkuhan niya sa mga bata, pang-tuition. Ay, pamugas niya, nga. Pagatog simbahan, pagwali, na yung mga tais kanding, na ilak. Saan na, pastor? Sagdi lang siya, ginoo ang bahala niya. Ang membro, sige nagpangusog, pastor, buhat naman na. Kano sa pamanta, pastor? Ano yan na? Kano sa paman, pastor? Ang kahangawa ng membro, waas pastor. Maupo ito'y delikado sa weak nga pastor. Hantod ang mga membro, ma-discourage, manghawa. Kaya nangita sila pastor, nangita sila pagkalagad. Bisan 10 langgot, sintawo sa nahatag mo. Asa pa na mong ihatag, pastor? 5 rago yung nahatagot. Nga nang waman may nakita sa imong ihatag, pastor? Pagsusi pa, 5 sintawo sa din hatag.
Way nakita, kay pagkuha sa opera, nahulog pa yun. Hallelujah! Kita na ninyo extreme? Pagka weak ang leadership, weak ang pastor, ang membro may mangusog. Hantod ma-discourage. Pagka strong po ang leadership, para sa kuha, strong po ang pastor, may mangunay din na sugon. Kay nagatuman sa kabubuto sa Diyos, o giyon ng kabubuto sa Diyos, ang nakahibalos, pagbotog maiwan niya buhata, siya nakasala. Kunya yung pastor, perti pag yung dakwas pagtuo. Kaya na ako'y gift of faith. Na ako'y prophetic ministry, o sa akong sulti matuman. Kusganon yun. Pero delikado. Delikado! Kay magsalig na lang mo kaduyan. Mabitaw ang kaduyan, gusto na ko itago sa Ginoo. Salig na lang mo. Tago, bitaw na ako magbalantay, di madugan. Yung makita, bantay mo. Mangandoy mo sa kadlaw, wala na sa inyong taliwala. Ay nyo hulatan na. Gusto ba ninyo ni ako dire? Ayaw ng taon mo pagpasugo. Pareha mo na ako ba? Bisan dili sugo nung sa'y maayong ibuhat-buhaton. Hallelujah! Pag kanyang coordinator na nawag, ay no, patawag-tawag pa, pag-iun nga, Northern District mag-meeting ta, kamo tanan na, ang uban, magpalingog-lingog, tawagon bitaw ko, kusgano man sila pa. Dili mo hatag og plates, bisan ka malusya, mo na ihang hatag. Paluwapol man ko ba? Kadugal na, Sir Alden rin. Stare, ang imong plate, tanawa lagi, oh. Mao na delikado diha. Hantod nga ang ministry mapulan. Ang ministry na po mapulan, di lang membro. Huwag mo yun na po ng ministry. Ginoo, kano sa pakaha, mabag-uning mga membro ha. Kano sa pakaha, mo hamtog di mga membro ha. Kay ang resulta, adtong inadto, kanunay mong magpaingana, ang resulta, ang Diyos masukupod. Kay wa mo ipagtubo. Dapat igsoon mo reciprocate mo pagka nakakita mo og pagalagad nga pareho ani. Hallelujah! Makig-usa mo, ayaw mong salig. Magpasalamat mo, gumingon mo, salamat kay titagan, migdidihong ka ministry, pare ka pastor ka pinadalag yun sa Ginoo. Hallelujah! Hallelujah. Pasalamat mo na mo dinihog nga gihatag sa Ginoo. Asa mo kagitag pagalagad parehan niya. Witi pagin mo compromise. Wall is the word of God. Way manoy-manoy yun. Ginoo ipahimutan. Oh. Ihapon na inyong tight sigsoon, dili pa pahigo sa kapanit nga simento diya. Kabalo mo pila simento ron, 1 kilometer, 1 million. Pagtanaw sa atong simento, tanan na tingala. Nani ka ba ka? Sino mga gito? Tangki di gira? O, tangki di gira mo service, di ba tugay diri? Hallelujah. Ang akong pagtuo, kuyaw po, pero ayaw mo salig sa akong pagtuo. Dili ko gihatag sa Ginoo para may mumong lampa. Pag kanyong pastor, kus ganon, ang tendency, ang membro, way bukog sa tuhod, lampa ba? Sige lang salig ba? Pastor. Hallelujah! Ang akong gustong makita karon, mo reciprocate mo, panag-usa nga di basta-basta. Ako di maglisod ninyo, ang mga pastor, ang mga ministro di maglisod ninyo, ang mga coordinator di maglisod, ang mga leader ninyo di maglisod. Dili maglisod, makig-usa mo unsay inyong mahimo, buhata. Samutang panalanginan sa Ginoo ana. Oh, hallelujah! Samutang panalanginan sa Ginoo ana. Di more nga makakita mo ginanang gipanalanginan ta sa Ginoo, di more nga makig-usa mo. Di more nga kamo mutabang, di more nga kamo muhalad sa inyong kaugalingon. Di more muingon mo sa kuwaog sa mga coordinators unsa mayamong mahimo, brad. Dili kay, sister, mauning himo nimo. Ambot lang, mahimo na ako na. Mao na ilisod kaayo. Kadugayan. Kadugayan, coordinator, mga miso, mga discourage na.
Kadugay mo yung sila, wamang ko epekto. Kaya nga nung gababag ang gahinder, ang mga karaan. Pambabaga ng mga ministry, butang dito. Naningkamot yung taon eh. Ang gumana ba mga coordinator mga baguhan kayo na. Ginatrain pa na at the same time. Nga nung mga baguhan, may daang magpagamit. Kaya ang daan, nagtukol naman. Nangahinder na ba sa ilang pagdagan, sa kamaturan. Pag-abot dito, sila'y fay manunulay. Kadugayan mo yung ng coordinator, murag di naman ko epektibo. Ano ibig sa akong buhaton? Buhat to diri, magampo, maghilak din, magbuntag, maghilak, inuoy mo kung epektibo. Pag-abot dito, mga tang-an ang mga butan. Di kasandig ang coordinator. Kaya nga naman, ang tang-an mismo may gababag. Kita na ninyo? Ma-discourage ka doon yan. Hantod ng wanay leader mabilin. Buhat ni Satanas na. So ang atong buhaton, kitang tanan manag-usa. Basta kauswagan ang giiskutan, tanan diha mo represent. Tanan mo presenta. Kaugalingon. Basta kauswagan ang giiskutan, diriwa manggi buhaton diri. Basta ako'y leader, kauswagan permi atong iskutan. Hallelujah. Kana inyong mga coordinator, Igsoon, kana inyong mga leaders diyan, uduol na ninyo. Wala man nila yung tuyo kundi yung pagpauswag sa ministry. Wala man na sila mangulekta ninyo para silang kaugalingong bulsa. Kung nangulekta na sila ninyo, pledges, TV na, ilang obligasyon na. Kakita ninyo ang mga obligasyon na ng mga worker na, o ang ubang pang mga coordinator, gipasan nila na, Igsoon, adlaw-adlaw, maranay lang huna-huna. Unsa ang ikapauswag sa akong pagwali sa TV para mawali nato sa tibok kalibutan ug ang Dios magpabiling manalangin nato. Kay naglakaw ta, namunga ta, ang atong bunga nagpabiling. Hallelujah! Pakigubanan ninyo ang ministry. Okay. Nagpasalamat ba mo sa Ginoo? So, i-maintain ninyo ang kanang progress sa spiritual. Dili mo makontento na spiritual baby kanunay. Dili mo makontentong immature. Kahit di po ko makontento. Pero mo lang yun kadelikado. Kung sa may gusto ninyo, muhuyang ngayon yung pastor, magsila pong panutbig din eh. Halos pa sa ano na lang nimo para mo tindog din. Nyaway umoy. Pag sunod-sunod lang membro kanunay. Kada doon ay suggestion ng membro, yun ang pastor. Maulay bro. Sige, bata bro. Sige. Kamu na diya. Siguro mo gusto pastor pa yan, ha? Basi, gihatag sa inyo sa Ginoong kusog. Ako na inuwi pa sa ano ninyo. Pangita mo, pastor diya. Daghan kayo na. Nga naman, nahimo silang hireling pamugas. Di makatindog. Ang inyong pastor, gihatag diri, tinuod nga gipadala. Hallelujah! Mo nandire, dili na kinalag og board meeting para muhimuta kaswagan. Wala na, ang inyong pastor, 10 years ahead pa naguna-huna na unsay maayo. Sigig lihok ning utok para sa Ginoo. Sigig tan-awon sang nasa unahan. Samtang niya ta, sigig plano. At the same time, ang Word of God, giwali para ang kalag sa mga kaigsunan. Nagakadulang panahon, nagakatinggasan o nagakaandam sa pagbalik sa Ginoo. Pero way undang sa pagplano unsang nasa unahan para sa ikahimaya sa Ginoo. Mo na magbalantay. Ngayon yung gikinahanglan. Magpasalamat ba mo? Gitagaan mo magbalantay parehana? Sulay ninyo na magbalantay. Basta ibutang mo sa kamot sa magbalantay. Magkaingon mo nga. Pikpiko nyo nga bagas yung magbalantay mo yung ka nga. Brad, pastor, murag magbalantay pa man ko kaysa nimo. Kay mas nasayod ka pa unsay mahing buhaton kaysa niya. Pastor, siguro ato na ning kambyuhan, siguro ato na ning ayuhon. Ingon ng pastor, Brad, may kay nakita nimo na. Sige Brad, buhatan na. Uy Brad, may kay gibutangan kag burden Brad. Wapo na Brad. Unsay konserna ng pastora? Basta nalay bugas,
na ikabayad sa tuition sa anak, na ikasinina gamay, na ikasapatos, bayad sa suga, tama na. Magpasalamat mo, wa mo tagay pastor parehana. Hallelujah. Sa may nakapugong ninyo pagtusunod sa kamaturan, ang inyo bang tinuyo nga pagsupak sa kabubuton sa Dios? Now, ayaw gyud mo pagsuway o pagampo kundi mo tinumanon. Taas mo kamot. Praise the Lord. Niya masinupakon ka. Ngayon ang ginoni mo. Ingon yun, yaga-yaga man ka. Nga naman, mo nang itagan tag-espiritu sa pagtuman. Abi ninyo, ang uban, pagka musulti mo pagtuman, no? Ang pagtuo sa uban, gigalungan sila. Ang pagtuo sa uban, bugat kayo ni sa muwa, nga nung pagtuman man kanunay. Wa mo kabalo, gitagan mo espiritu sa pagtuman, para ang Ginoo maminaw nimo. Inigampo nimo, maminaw sa nimo. Kaya ang Ginoo fascinated sa pagtuman. Because obedience to the will of God is righteousness. When you are righteous, the Lord will hear you always. Ay yung pastor, naguna-huna pa lang, ihatag na sa Ginoo. Papagayan ko ni Bungat, kamo nagasinggit na mo, ikson, ang Ginoo, nagpakabuta bungol. Ilaw, tao, Ginoo! Pwede akong gusto, Ginoo! Ang ihatag sa imo, ikson, nangayo kang tinapay! Scorpio ng niyabot. Ay mo katingalag, Scorpio ng ihatag pagkatapos inyong ipangayog sa isda. Pagpaaka na sa imong liyog, pagtuman ba? Hallelujah! Sulayan mo sa pagtuman, dili man dayon sa dagkong sugo sa Ginoo, basta ginagmay. Kaya lang isugo na akong anta ng members, makikusa sa pledge. Gamay isugo na. Abi ninyo igsoon, kisulayan na mo sa Ginoo na. Kini lang pagatos balay ng alampuanan, sugo pa na ako na, di ba? Ayaw mong ka-absent, tingon ako, sugo na. Mahimo, good ninyo na, gusto ninyo himoon. Ging harian sa Diyos ni sayuta, diri mo sulayan sa inyong pagtuman. Karon pa, inyo nang, dili na ako yung mutanaw ninyo, kamoy mutanaw, gangayan mamus langit. Niyang gingharian sa Diyos diri sa yuta. Isipan nilang yung langit ni. Ako si Jesus Christ nga nagrepresent. Kauban ninyo kanunay. Nagsugo ko sa inyo ha. Gituman man ninyo, sugo na ako. Karon pa, makita na ninyo. Kung diri, di ka ninyo matuman, yung mahimo ninyo, ay mugdahong nga dalo na mo sa langit. Huwag ipresentar sa Ginoo, ko Ginoo, niya makatauhan nimo sa Davao, Ginoo. Niya, pagkatapos yung soon, sige tuyok-tuyok kayo inyong mga mata sa pagsupak. Dili, pwede na. Diri pa, sulayan na ta. Ayaw pasagding mahinder ka sa paglakaw sa kamaturan tungod sa pagsupak. Huwag masinupa akong espiritu. So, ato nang usbo ng atong dalan. Karon, sige kugwali diri, ang usab sa inyong dalan, dili na ako. Kamu na. Kamu na. Amend your ways and obey the voice of the Lord. In other words, there must be some drastic dealing with anything and everything that is wrong in your life. Kinanglan tunag yung hinanali nga pag-usab sa imong dalan, sa tanang nga dili ka mamuton sa Dios, sa tanang sayob sa imong kinabuhi, ilinya na tanan nya usbon ang dapat usbon. Siguro dunay sayop mo nang di ka tubagon sa Ginoo kay nay sayop sa imong panagigalaay. Siguro nakigigala mo dili ka mamuton sa Ginoo. Ginoo matinuan no pagsimba Ginoo. Pero basig na kay higalang di ka mabuton sa Diyos. Wrong friendship is not the will of God. So sihay mo mga higala. Basig na kay mga higalang di ka mabuton sa Diyos. Hallelujah. An unequal yoke. Kanang dili, tama nga. Saan eh? Cebuano? Yugo.
Nakigyugo ka sa dili ka umuton sa Dios. Ayaw pagpakigyugo sa sala. Basig dunay mga sikretong sala sa imong kinabuhi nga wala madayag sa tubangan sa Dios. Basig dunay impurity sa imong kinabuhi. Impurity sa unang-una. Basig dunay dili mapinasaylong espiritu. Pait nga espiritu. O basig na kay saad na wala matuman. Unfulfilled vow. Ha? Pagka nagsaad ka, tumanag yun. Kinsa diri ang naay saad nga wa pa gituman. Kung naay saad sa Dios, wani mo tumana, maupod na nga ang mga saad niya, di matuman sa imong kinabuhi. Sa imong isaad, tumana. Hallelujah. So tanaw ni mo ni tanan. I-review tanan, ang tanang sayop, ipadaplin. Ibutang sa tama ang imong espiritu, lakaw sa kabuton sa Dios. Dagang katarungan pa rin, di ba? Karon mga kaigsunan, masulti na ako ang pipila sa mga nagapugong sa ubang mga Kristohanon. Sabi ko na yung iibang mga bagay dapat malaman at mga reasons ng ibang mga Kristiyano kung bakit sila napipigilan sa kanilang paglakad sa kalooban ng Diyos. Ang uban na backslide, kay pagsulod nila, wa sila respeto sa sulod sa balay sa Diyos. Timan-an ba mo sa Diyos, ana? Paminaw ninyo ni. Ang uban, pagsulod na katulog, di ba ito kayo, mabackslide na ka. Ang uban, nisulod sa balay sa Diyos, wala sila respeto sa pulong sa Diyos. Mabackslide ka, di ba tugay? Timan-an ka sa Diyos, ana. Di pud mo respeto ang Diyos nimo. Ang uban niyan pagkatapos ison, wag yun tagay tungog ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Di pud ka pauswagon sa Ginoo na, mabackslide ka. Kinahanglan, mulakaw ka sa Dios, uban sa Espiritu sa pagtuman, o uban sa Espiritu nga dili na ginapugos, kung dili sa kinabubuto nagahalad sa iyong kinabuhi. Kung ikaw serious gyud sa imong pagsunod sa Ginoo, honest ka sa tubangan sa buhi nga Dios, nga gusto gyud kang mobalik sa iya, ang Ginoo mismo sa iyang kamot mutudlo sa tanang nagapugong sa imong kinabuhi, iyang kuhaon na tanan. Ang pugong sa imong panalangin financial, kuhaon sa Dios na. Ang pugong sa imong kaabugaway, kuhaon sa Dios na. Kuhaon niya na tanan. Ang iya mismong kamot may mukuha na. Pagkagihimo na sa Dios na, samot kang magmatinumanon. When the Lord blesses you, when the Lord releases upon you His blessings, samot kang magmatinumanon sa tubangan sa Diyos. Hallelujah! Abi ninyo, ang tinuod nga kinabuhi makapahimot sa Ginoo, makahimaya sa iya, makapahimuot nga to sa mga katawhan sa Diyos, unya makasatisfy sa imong kaugalingon, maulang ni ang kinabuhi nga nagapadayon, nagadagan sa maayong dagan sa pagtuo. Dili lakaw sa pagtuo niya, dagan sa pagtuo. Ang tanang yung dagan sa pagtuo. Mao na makapahimot sa Diyos, niya makadagan ka lang nga walay isabod, walay makapugong nimo, makakatakbo ka lang na walang hadlang sa iyo, na wala talagang hahadlang sa iyo, at makakatakbo ka ng matulin kung ikaw ay may kompletong pagsusunod sa lahat ng katotohanan at lahat ng utos ng Panginoon sa buhay mo. Sundin mo ang Panginoon na siyang katotohanan at sundin mo ang kanyang mga salita na siya ring salita ng katotohanan. Tatakbo ka na walang hadlang. Dagan ka, wag ginay pugong-pugong. Dagan rin, dili physical, spiritual nga dagan. Ang buot pasabot, kusog ka sa pagdawat o tinuod, o kusog ka sa pagkinabuhi sa tinuod. Kusog kay kamudagan na. Kusog kay kamudagan na. Hallelujah! Niya ikson, mamatikdan nimo sa diyang kusog kamudagan, inigadhin nimo, ortig yung lamia. Maminaw sa kamatuoran.
maminaw sa pulong sa Diyos. So, di kita mo salig sa atong kaugalingon. Kinsa atong saligan? Ang atong saligan, ang atong buhi nga Diyos. Una ta mahumaning kagabiyon, na ako'y basahon sa inyo ha. Inyo ning tanawon, pagkatapos ibutang ninyo sa inyong kasing-kasing. Kay dunay mensahe ang Ginoo sa tuwa, sama sa gisulti kaniha, dilita mo salig. Nakita physical nga membro lamang. Spiritual nga membro kanunay ang gipangita sa Ginoo. In sa simbahan ninyo siya sa espiritu og sa kamaturan. Ang spiritual nga member nagasimba sa espiritu og kamaturan. Ang spiritual nga member mao ang member nga ang spirit of obedience nagapabilin sa iya. Bantayin ninyo nga spirit of obedience dili mawala sa inyong kinabuhi. Inig kawalaan na, wala na inyong kinabuhi. Wala na inyong first love, wala na tanan sa inyo ha. Wala na na. Nahindered na mo, nipugong na mo, nihunong na mo, namatay na inyong kinabuhi. Hallelujah. Pakinggan ninyo ito. Sapagat hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman na ang ating mga magulang ay nangapa sa ilalim ng alapaap at ang lahat ay nagsitawid sa dagat. At lahat ay nangabautismuhan kay Moses sa alapaap at sa dagat at sa lahat na nagsikain sa isang pagkain ding iyon sa Espiritu. At lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding yaon sa Espiritu sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila at ang batong yaon ay si Kristo. Bagaman ang karamihan sa kanila ay hindi nakalugod sa Diyos sapagkat sila'y ibinuwal sa ilang. Ang mga bagay na ito ay pawang naging mga halimbawa sa atin upang huwag tayong magsipagnasa sa mga bagay na masama na gaya naman nila na nagsipagnasa. Ni huwag din naman kayong mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, gaya niyaong ilan sa kanila ayon sa nasusulat, naupo ang bayan upang magsikain at magsiinom at magsitindig upang magsipagsayaw. Ni huwag din naman kayong makiapid na gaya ng ilan sa kanila na nangakiapid at nangabuwal sa isang araw ay 23,000. Ni huwag din naman nating tuksohin ang Panginoon na gaya ng pagkatukso ng ilan sa kanila na nangapahamak sa pamamagitan ng mga ahas. Ni huwag din kayong mga bulong-bulungan na gaya ng ilan sa kanila na nagagbulungan at nangapahamak sa pamamagitan ng mga mangwawasak. Ang mga bagay na ito'y nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nasusulat sa pagpapaalala sa atin na mga dinatnan ng katapusan ng panahon. Kaya't ang mga akalang sila'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. Ang lahat ay magsabing, kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. Magbantay siyang nagdahom nga may na niyang pagkatindog, magbantay basig siya mapukan. Ambot pa sabot ay kumpiyansa. Tan-awa tanan unsay nakapugong sa imuha, unsay nakapabackslide sa imo. Pwede kang mo-backslide samtang niya ka. Nagsimba ka, niya ka nagpuyo. Sa dihang ang Espiritus pagtuman nawala na si imuha. Unsa may nagabira nimo ron, tan-awa. Naa ihatag sa Dios putla o gibalik ang imong pagalagad sa iya. Hallelujah. Mas importante sa Diyos ang imong pagpangalagad sa ulahing mga adlaw.